Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eaton Squad. My name is Addie. So for today's video, pag-usapan natin, apektado ba ang mga former Filipinos sa bagong Philippine Immigration Act? Bill pa lang po ito, hindi pa ito napirmahan. It hasn't been signed into law yet by the President. Pero may pagbabago ba na magaganap as a former Filipino kung ikaw ay uuwi ng Pilipinas? Pag-usapan natin. Details coming right. So as a former Filipino, ito yung mga natural-born Filipino na nag-abroad, nag-naturalized abroad, pero hindi nag-apply ng dual citizenship. Under kayo sa former Filipinos category. And as a former Filipino, kapag kayo ay umuwi ng Pilipinas, nag-grant kayo ng balikbayan privilege. This is the 1-year visa upon arrival. At na-extend ito sa mga pamilya nyo, sa asawa nyo, sa mga anak nyo na mga foreigner. So, malaking bagay ito kasi ang visa extension, napakamahal. At kapag ikaw ay nabigyan ng 1-year visa, maswerte na kasi ang laking savings nun. Sa bagong Philippine Immigration Act, maaapektuhan ba yung 1-year visa na binibigay ng immigration sa mga umuuwing former Filipino? Base sa bill na nabasa ko, 57 pages po yun, wala naman ako nakikitang pagbabago. Pero, nasa Senado pa po ang bill, pinaprocess pa nila. Pwede nila itong dagdagan ng panibagong rule para sa mga former Filipino or sa mga non-immigrants or immigrants in the Philippines. Pwede din nila itong bawasan or pwede nila itong hindi baguhin na at as is na lang kung ano yung patakaran sa ngayon. Ang nakikita kong pagbabago na nabasa ko sa New Philippine Immigration Act is yung exit clearance. Mukhang lahat ng mga foreign nationals, kasi you as a former Filipino, you guys belong to the foreign nationals category. Mukhang lahat ay kailangang mag-process ng exit clearance kung ikaw ay paalis ng Pilipinas bilang foreign national or bilang foreign passport holder. Regardless kung ilang buwan kayo naglagay sa Pilipinas. Kasi in the current immigration law, ang mga foreign nationals, magpa-process or magse-secure lang sila ng exit clearance kung nakapag-stay sila sa Philippines 6 months or more. So, kung less than 6 months naman, hindi ito required. But with the new Philippine Immigration Act, mukhang kailangan mo itong i-process regardless for how long or for how short you have stayed in the Philippines. Now, hindi ko lang sure kung kasali ang mga former Filipinos dito. Kasi hindi naman kasi naka-state. Ang naka-state lang doon is for foreign nationals, which you guys belong to this category. Pero mas malalaman natin yan in the next few days, the next few months, kasi nga, nakailang revision na din ang bill na ito. At currently, nasa Senado at pinaprocess, and after the Senate, may mga ilang steps na yan. Siguro may mga 3 to 4 steps, 3 to 4 process pa na dadaanan ang bill na yan bago ito makarating sa table ng presidente para permahan, for it to be signed into law and for it to be implemented as the new Philippine Immigration Act. So wag mo na kayong mabahala, baka may mag-react na naman dyan. Hay nako, Philippines is so strict. Ang dami talagang arte ng Pilipinas. Yung iba kasi hindi manonood, yung title lang yung titingnan, eh hindi naman alam kung ano yung pinag-usapan. So sa ngayon, gusto ko kayong kalmahin na walang pinagbago ang patakaran, ang immigration rules para sa mga former Filipino. Kung kayo ay uuwi ng Pilipinas, makakakuha pa rin kayo ng 1-year visa. You just have to show proof that you are a former Filipino, and if you are traveling with your foreign spouse or foreign kids, just show proof of filiation at magagrant din sila ng 1-year balikbayan visa. So sa ngayon, ganun pa rin ang kalakaran. Walang pinagbago. So baka may magsabi na naman dyan, oy, hindi na ako uwi na Pilipinas kasi mag-iiba na yung balikbayan privilege. Ulitin ko, wala pa pong nagbabago. At doon sa sinabi ko, iisa lang yung parang medyo madadagdag sa process kung ikaw ay palis na ng Pilipinas, which is the exit clearance. Pero hindi pa yun klaro. Kasi yung bill kasi, it's very vague.
ang hirap niyang i-analyze kasi they are talking in general. So, walang specific category kung si former Filipino ba or si foreign national na tourist visa or 13A or SRV ay kasali dun sa exit clearance. Kasi may mga exemptions ang exit clearance ngayon eh. Yung mga magpo-process lang ng exit clearance or yung ECC is yung mga tourist na naglagi sa Pilipinas 6 months or more. Ang SRRV visa holders, exempted sila sa exit clearance. So, yung mga exemptions. Pero dun sa bagong Philippine Immigration Act, wala naman silang nalagay doon on a specific category kung sino yung magpa-process. They put it in general. Gaya nga ng sabi ko, ang dami na kailang revisions na sila sa bill na ito. Keyword, this is just a bill kasi may iba na may misinterpret na ito na yung bagong immigration law. No, it's not. Bill pa lang po ito. For it to become law, may dadaanan na process. Nanggaling na ito sa House of Representatives, nakapasa na sa first, second, third reading, ngayon nasa Senado na, and it will go through first, second, third reading na naman. At meron pang ibang process talaga na kailangan pagdaanan para maging batas ang bagong Philippine Immigration Act. Kasi sa ngayon, our current immigration law is 84 years old. Gusto nilang baguhin konti. But to be honest, kung mababasa niyo yung bill, if you guys are interested, ilalagay ko yung file, yung link ng Philippine Immigration Act, yung bill, yung PDF nila. Kasi na-access mo naman siya online. Kung gusto niyong basahin, you guys can read it. That way, you guys will have more understanding on what entails on this new bill that they are trying to pass. So, gaya nga nasabi ko, yung nakikita ko lang doon is yung exit clearance. So, the 1-year visa is not totally affected, but it could change. Kasi nga, nasa revision stage pa lang sila. And if it does, at kung itong bagong Immigration Act ay maging batas dito sa Pilipinas at ma-implement, i-update ko po kayo. Iisa-isahin po natin yung mga pagbabago, kung may mga pagbabago ba, kung may mga bago ba kayong bayaran, or kung may mga bago ba kayong i-process. Asahan nyo pong i-update ko po kayo kung ito ay maging batas na. But for now, as a former Filipino, enjoy the balikbayan privilege that are given to you when you arrive in the Philippines, yung 1-year visa. Sobrang laking savings yon para sa inyo kasi nga ang mahal ng mag-extend ng visa ngayon. For 2 months nga, 8,000 plus na. Imagine, for 12 months na mag-e-extend ka. So, like I said, enjoy the privilege that the Philippine government is given to you as a former Filipino kasi baka mabago yan or baka hindi. At pag-uusapan natin yan kung may malaking pagbabago. So ito po ang ating latest update. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito at sasagutan po natin yan sa abot ng ating makakaya. Muli kabayan, ako'y nagpapasalamat at naway yung biyaheng papuntang Pilipinas man or paalis ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.